Mga believers, ito na ang game na may paggalingan sa science experiments. Ito ang Tubig to Believe It! Ito ang mechanics. May tanong na kailangan sagutin ang mga players. Pero bago sumagot, kailangan hanapin ang pito na nasa mini ball swim. Ang player na unang makapito ay may chance na makasagot. Kailangan rin niyang i-prove ang kanyang sagot sa pamamagitan ng experiment. Kaya ang player na may tamang sagot at science experiment ang mananalo. Meron tayo ditong kandilang nakalutang sa tubig. Okay? At meron pa tayong ibang mga items dito na may kinalaman sa tanong. Okay. Ito ang tanong. Okay. Ano ang tanong? True or false? Pwede bang ilubog ang kandila sa tubig nang hindi namamatay ang apoy dahil sa pagkabasa? Ready, get set, go! Go! Tara! Hanapin natin! Hanap! Halat! Ang daya! Dalawa si... Uy, hindi nahanap ako! Hindi niya mabuksan. Ito! Eto! Okay. We have first contestant Bagal to mo. try. But first, what is the answer? Pwede bang ilubog ang kandila nang hindi namamatay ang apoy? I believe that it is true. True, wow, okay. Pwedeng mangyari Can you yun. prove it? Tatry ko na lang siya through the work of faith. Okay. Okay, let's see. Myrtle is using her So, faith. unti-unti kong ibababa. Uy. Wait lang, parang Joke lang. gumagana siya. Ano? Oo! Oh my gosh, mga I-believers, mukhang napapagana ko siya. I believe! Nakita natin na may apoy pa rin ang kandila kahit nasa ilalim ito ng tubig. Ito ay naging posible dahil sa density at pressure ng hangin at ng tubig. Mataas ang density ng water molecules, mas mabigat kaysa sa hangin. Pero sa ating experiment, habang tinutulak pababa ang glass, natatrap at napupuno ng air ang loob nito. Nagkakaroon ng air pressure. Dahil may mass at volume ang pressurized air, na itutulak din nito ang tubig para hindi makapasok. At mapanatili ang oxygen sa loob ng glass hanggang sa may higop at maubos ito ng apoy. I believe